Bang Hilonggo. Please. Ayun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyong lahat. So, Merry Christmas and Happy New Year po sa inyong lahat. Sensya na kayo, naka-green. Pero solid yan mga kababayan. No? Ayan, hindi tayo maka-green. May damit lang talaga tayo mahilig sa green. So ito kasi uniform pa po yan namin nung kampanya po. Ayan o. Ayan. Memorable ho to sa akin yung panahon ng kampanya. Hindi naman pwede na isa basta na lang at itatapon. Ano. So ito po mga kababayan, meron na naman akong nakitang post sa isa natin mga kababayan. Agree na agree ho ako rito sa mga sinabi ng kababayan natin. Diba? Ito. Tingnan nyo ito. Pasweldo ng bayan pero eksklusibong senador para lang sa mga Duterte. Yan, tingnan nyo yan mga kababayan. Alam nyo kasi parang sa akin lang may point po yung kababayan natin na nag-post nito. Mga kababayan. No? Kasi si Robin Padilla, alam naman natin mga kababayan, na talagang loyal po yan sa mga Duterte. No? Ang loyalty niya yan sa mga Duterte, hindi ho sa taong bayan. So, tingin ko, tatakbo sila dyan para protektahan lang ang Duterte. Di nga, si Senador Bato. Tulad ni Senador Bato. Sabi ni Senador Bato de la Rosa, mga kababayan, kapag kami ni Senador Bongo hindi na manalo sa darating na halalan sa 2025, hindi na mahaharangan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Bato yan, di ba, mga kababayan? Pero tayo yan, may post yan, mga kababayan. Pero, bakit ganon? Ibig sabihin, tatakbo sila bilang senador para hindi para sa taong bayan. Tatakbo sila para dun sa mga Duterte lang. Kawawa tayong mga Pilipino, mga kababayan. Kung meron tayong mga politiko na ganyan, mag-isip. Tatakbo lang sila para protektahan ang Duterte. Grabe naman yan mga kababayan. Para pala tayong mga Pilipino yan kung ganyan ang mga politiko na nakaupo ngayon sa gobyerno. At buti na lang talaga si BBM ang naging presidente kaya may pantay-pantay na pagtingin sa batas ngayon sa panahon ni BBM. Diba? Tatawa ako sa siya. Tanda ng paglilingkod ni Digong. Ayan, kasi may pagnangganan ba si Robin Ginagaya-gaya niya si Tatay Digong. Idol niya kasi si Tatay Digong pagnangganan ba siya. Pero Senador Robin, matanong ko lang, saan ka ba talaga, paano ka ba inupo ng taong bayan dyan? Number 1 ka pa naman ng senador, So number 1 sa senador kasi ginustor siya ng taong bayan na akala ng taong bayan magugustuhan at talagang maglilingkod sa sambayan ng Pilipino. No? Dapat naman kasi mga kababayan tayo, pumili naman tayo yung tao talaga na walang kinikilingan. Kaya sa mga kababayan natin, piliin natin yung tao na hindi katulad ng mga to. Piliin nyo yung bubutuhin nyo mga kababayan. Dadagdag pa si Philip Salvador ngayon. Naku mga kababayan, tama na. Huwag na natin dagdagan pa sila. Naku mga kababayan, magiging katawa-tawa na lang talaga ang Senado pag ganyan pa ang nangyari. May nadagdagan pang katulad yan. Mga kababayan. Diba? Kasi hindi sila pinaupo ng taong bayan dyan. Hindi sila binuto ng taong bayan para lang protektahan ang isang tao. Binuto sila ng taong bayan, nandyan sila, nagpapatupad ng batas, pero sila mismo ay hindi nila kayang sundin yung batas. Alam nyo mga kababayan, sa akin lang, kung talagang totoo yan yung mga sinasabi nila ay maglilingkod sa bayan, kahit sino pa yung kakilala nila, sundin nila yung batas. Kung merong ginawa yung kapamilya o kapatid nila o kakilala nila, kaibigan nila o idolo nila, huwag nila konsintihin. Hayaan nila yung batas ang manaig. Batas ang maghuhusga kasi nandyan sila ang nagpapatupad ng batas Ano na lang kaya ang sasabihin ng mga kababayan nating Pilipino ngayon na umaasa sa kanila na sana ay gawin nila ang trabaho nila at ipatupad nila ng tama yung batas pinapatupad sa taong bayan. Paano pa sila gagalangin yan kung sila mismo hindi nila sinusunod yung batas? Ang batas nila ay para lang sa isang tao lang.
Huwag naman sana ganun, mga idol, no? Nako mga kababayan, next target, mga kababayan ng ating Quadcom ay mga bayaran na vlogger. Next target ng Quadcom. Nako mga kababayan, yari na. Oh. Ayun na mga didilis, yari na. Paano kasi puro fake news kayo, no? Mapanira lang kayo sa administrasyon ngayon. Okay lang kahit mapapahiya ang bansa natin sa ibang mga bansa eh. Okay lang sa inyo. Walang problema. Ang importante, kumita kayo. Ang importante, siraan nyo ang gobyerno, siraan nyo si PBBM. Akala mo naman ay nasa ibang bansa ka nakatira. Akala mo naman, hindi ka naninirahan dito. Kung makasira ka sa administrasyon. Alam nyo kung talagang malakas kayo at talagang marami kayo, sinasabi yung 32 million kayo, edi dalhin nyo sa tamang proseso, tamang pag-decide ng taong bayan, di ba? Kung meron tayong election, di ba, sa 2028, hayaan nyo na taong bayan ang mag-decide, hindi na kayo ang magdi-decide na parisayin ninyo at pababain ng ating Pangulong BBM dahil lang sa kagustuhan nyo na makabalik ulit ang amo ninyo sa kapangyarihan. Para ano? Marami na kasi ngayon ng kabalastugan na lumalabas talaga mga kababayan na ginawa nila nung panahon ng past administration na ngayon nagsisilabasan na. At ang Quadcom, saludo ako sa Quadcom kasi talagang ginagawa nila yung lahat para ipaintindi sa taong bayan, mga kababayan. Diba? Oh. Tapos yung mga humingi ng hustisya sa war on drugs nung panahon ni Duterte, so, nabibigyan ng hustisya po, mga kababayan. So ito, babasahin ko lang ayon dito kay Representative Barber sa Quadcom, no? Ayan. Hinimok ng Quadcom ni Representative Ace Barbers ang NBI na imbestigahan din umano ang mga bayarang vlogger na nagpapakalat ng fake news. Sinabi ni Barbers na Pugo money ang ginagamit para ibayad sa mga nasasabing vlogger. Ako, mga kababayan, makikita niyo dyan, no? Picture ni Maharlika, picture ni Banatbay, picture ni Trixie. Ako, parang yan ang mauuna na masasampulan Yung tatlo na yan mga kababayan 'Di ba? Ayan, yari na. Kaya mga didis dyan, siguraduhin nyo na lahat na inilalabas yung fake news ngayon kay BBM ay totoo yan at may ebidensya kayo. May ipapakita kayong ebidensya. Dahil kung wala kayong ipapakitang ebidensya, nako, maghihimas talaga kayo ng rihas. Good luck na lang sa inyo. 'Di ba? Alam nyo kasi trama kasi ngayon kasi porque hindi sila inaano ni BBM no? Kasi si BBM kasi mga kababayan, hindi niya yan pinag-iintindi yung mga paninira niya yan. Bagkus ginagawa niya ang kanyang tungkulin, ang trabaho. Hindi naman pinapansin ni BBM yan Bakit? Nung panahon ni Duterte yan. Kung ganyan sila magsalita nung panahon ni Duterte, sa tingin nyo, nandyan pa yung mga yan? Diba? Sa panahon kasi ni BBM mga kababayan, napakabait lang kasi ni BBM. Kahit anong paninira nila, pinapakita pa rin BBM. Si PBBM ay nagtatrabaho para sa bayan natin. Bagkus, ginagawa niya pa rin ang tungkulin niya. Kung anong sinumpaan niyang tungkulin para sa bayan natin. Ganun po ang pagsukli niya sa mga paninira na ginagawa sa kanya. Pero hindi naman nakikita ng mga didilis yun Ginagawan pa nila ng fake news si BBM. Kaya, yun, saludo kay Representative sa Quadcom na si Barbers. Idol. Ayan, idol talaga kita. Kaya pagpatuloy mo yan at masampulan ng mga mahilig magpakalat ng fake news na yan. Diba? Sana yung mga nagpapakalat ng fake news dyan, sana may patunay kayo at may ebidensya talaga kayo. Naku, kung wala. Ayan tatlo na yan, mauuna yan. Lalo na yung isang kalbo na yon. Ayan, so ito naman po mga kababayan, meron naman tayong i-share sa inyo na talagang isa sa mga gagawin na naman ni PBBM mga kababayan. Nakikita niyo yan? So, post ng kababayan natin, ito Madami na naman magagalit kay BBM nito. Naku, bakit kaya mga kababayan? Marami na naman magagalit kasi
Kahit nga maganda nagagawa ni BBM, nagagalit pa rin sila eh. Nagtatawanan pa nga nila ng maganda nagagawa ni BBM dito sa bansa eh. Kasi pagdating ko sa mga didilis talaga, kahit maganda na yan, pangit pa rin sa kanila yan. Kasi ang gusto nila talaga, ititingalain mo nila yung amo lang nila. Magaling. Magaling ba yung amo nila na naglubog sa utang ng Pilipinas? Diba? Mantala yung admin ngayon na talagang ginagawa ang lahat. Tulad yan, na pangalawa tayo sa pinakamataas na ekonomiya dito sa bansa, dito sa ASEAN, 'di ba? Tayo ang pinakapangalawa, 'di ba? Nalagpasan pa natin yung China nga na na bansa, oh. Nalagpasan natin yung mga 'yon. Pangalawa tayo, Vietnam ang una, tapos pangalawa tayo. So, 'di ba, mga kababayan, so sasabihin yung magaling yung amo ninyo eh bagsak nga ang ekonomiya. Nung panahon ni Pinoy, ganon eh, angat yung ekonomiya natin. Nung panahon ni Duterte, talagang bumulusok. Bumaba. Ito, basahin ko. PBBM sinusulong na naman ang pagsuspindi ng bayaring kuryente ng mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity dahil sa bagyo. Bagong batas na gustong isusulong ang ating Pangulong BBM, mga kababayan. Oh, maganda ito mga kababayan. Siyempre, alam naman natin kapag nababagyuhan tayo, di ba? Nagkakaroon tayo ng bagyo, siyempre, minsan, walang-wala tayo, wash out yung mga ano natin. So, yung pangangailangan natin, yung pera natin, so, kailangan natin gagastusin sa mga pangangailangan natin sa bahay. Kung may bayaran pa tayo sa kuryente, so, napakalaking tulong to. Kung isa batas na to mga kababayan ng ating Pangulong BBM. Diba? Ako, marami na namang iiyak nito. Totoo yan, kabayan. Marami na namang iiyak na mga didilis dyan sa bagong batas na yan. Pero alam nyo, napakalaking bagay yan para sa ating mga kababayan na nasasalanta ng bagyo. Siyempre, hindi na nila alalahanin muna yung mga bayarin sa kuryente. Ang alalahanin nila ay yung kanilang mga pangangailangan sa bahay. Siyempre, yung mga nadadaanan ng kalamidad, alam nyo na, nasisira yung mga bahay, natutuklop yung mga yero. Saka siyempre, lalo na yung kapag may baha, mga kababayan, basta lahat ng mga gamit. So, hindi mo na nila isipin yung bayarin, iisipin mo na nila yung pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Diba? Yan, so ito naman guys, oh. Yan, pinapakalat ng mga didilis. Na utong didilis simpleng. Kaning cake lang daw ang birthday ng tatay nila. Kinakahiya pa nila makita ng taong bayan ang litsyong baboy na handa ng tatay nila. So, meron kasi mga kababayan na nakikita nyo, may picture dito sa kabila, meron dito sa kabila. Yan po yung kanin na merong kandila ni Duterte. Ito naman sa kabila, ito pala yung totoo. Ito pala yung handaan, mga kababayan, na may litsyon pa. Yung sinasabi nilang simple lang daw yung birthday ni Duterte, mga kababayan. So, alam nyo lahat naman yan lang yan pinopolitika Lahat naman yan mga kababayan no? Pamumulitika. Para makakuha ng simpatya sa taong bayan, kakain ng ginamos, kakain ng saging, sausaw sa ginamos, kakain sa karinderya, kakain sa baklaran ng fishball. So, lahat po yan ay isang strategy na mga politiko, mga kababayan. Yun nga lang, ikaw, kung nauuto-uto ka, mga ganyang tao, talagang mauuto ka nila, mga kababayan. No? Tulad yan, yung mga didilis talaga nauuto nila mga kababayan. Biruin nyo kakain ng fishball, pwede naman magpabili para kumain ka ng fishball, pupunta ng baklaran, tapos ang damakmak ang security, mga kababayan, punta ka na siyempre, nandun yung mga tao, pa-picture, kita ka ng bata. Tulala nga yung bata, hindi binigyan Sige po, maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. God bless. Thank you.